Good day mga idol. Ngayon tuturuan kayo kung paano mag-bypass ng electric pan. Itong wall pan na to, no power siya. No power. Kahit na isaksak natin to, hindi siya aandar. Saksak natin mga idol. Tapos, lagay na natin to sa speed number 1. Yan. Tapos, ito yung ano niya, yung shafting. Tingnan nyo kung iikot. Hindi siya umiikot mga idol. Ibig sabihin may problema. Paano ba mag-check kung ano yung naging problema kapag no power yung electric pan? Unang-una natin i-check dyan mga idol. Etong plug niya. Etong plug. Ito yung una natin i-check. Paano ba mag-check niyan? Siyempre gagamit tayo ng ano dyan, ng tester. Yan. Set natin sa continuity. Yan, sa buzzer. Yan, dyan natin sa ano, i-check, isa-set. Tingnan natin kung okay itong isang linya. Dito. Isang linya. Lagay natin ito isang test probe dito. Tapos, may dalawang wire yan. Yan, sa dalawa. Dito, tingnan natin. Dapat tutunog siya. Yan. Kung naririnig nyo, tumutunog siya, oh. Saka yung tester, ayan, may nariread siya. Yan. Ibig sabihin, good tong isang linya. Sunod, dito naman sa isa. Tapos, dumiretso siya dito sa may switch. Ilagay natin tong isang test probe dito sa may switch. Yun. Ibig sabihin, okay yung plug natin. Walang problema yung plug. So, next, yung i-check natin dyan, yung pinakamotor. Ito, i-check natin to kung okay. Dito natin malalaman kung okay pa ba yung ano, yung motor. Or pwede rin dito. Dito muna natin i-check sa may isang linya. Dapat may mariread siya dito. Set natin sa ohms. Yan, set natin sa ohms. Tapos dito. Yan, tumugos dito yan. Dito natin ilagay yung isang test probe. Tapos, yung isang test probe ilagay natin sa mga speed. So, dapat may mariread siya dito eh. Ayan, wala siyang nare-read. Ibig sabihin, sira yung thermal fuse nito. Tapos, paano naman malalaman kung buo yung motor? Dito, i-try natin dito sa mga speed. Lagay natin yung isang test probe. Tapos, yung isa, lagay din natin sa kabilang speed. Kung makikita nyo, may nare-read. Yan. Ayan, mayroon. Ayan, meron. Tapos, ang pinakamaganda niyan, dito nyo, dumiretso na kayo dito sa motor. Para sigurado na okay yung motor o sira. Dito natin sa i-check sa may pinagkakabitan ng dalawang capacitor. Lagay natin yung isa. Kapag walang narid dito, kapag walang pumalo sa tester, ibig sabihin sira yung motor o may putol. Pero kapag meron, buo yung motor. Yon mga idol, may narid tayo ng 981. Ibig sabihin, buo yung motor. Bali, ang pinaka-problema niya ay yung thermal fuse. So, ngayon, magba-bypass tayo. Ituturo ko sa inyo to kung paano mag-bypass. Ngayon, bago kayo mag-bypass, i-check nyo muna to. Yung pinaka-shafting niya. Ito. Kasi marami dito sa YouTube, marami nagtuturo kung paano mag-bypass. O, nababypass nila. Pero, hindi nila sinasabi kung ano yung magiging problema kapag nag-bypass ka. Kapag nag-bypass ka kasi mga idol sa electric pan, may chance na masunog yung electric pan o madamay yung mga gamit sa bahay, o ang masama pa niyan ay masunog yung buong bahay. Kasi wala na siyang thermal fuse. Putok na yung thermal fuse niya. Kaya kapag nag-overheat uli, wala na sa kanyang magka-cut off ng kuryente. Kaya ngayon tuturo ko sa inyo kung
paano mag-bypass ng ligtas. Ako kasi kapag nagba-bypass ako, nilalagyan ko pa rin siya ng thermal fuse. Pero kung emergency tapos hindi kayo marunong maglagay ng thermal fuse, i-check nyo muna to mga idol. Itong shafting niya kung pre-wheel. Yun yung pinakauna bago kayo magba-bypass. Ito kung makikita nyo, pre-wheel naman siya. Pre-wheel. Tapos check nyo rin kung may alog yung bushing. Yan. Ganun nyo, taas baba, para mag-check ng kung may alog o kung may alog yung bushing. Yan. Ito wala. Tapos silahin nyo. Wala rin. So bakit pumutok yung thermal fuse niya? Hindi naman alog yung bushing at pre-wheel. So napansin ko dito mga idol, ito mga idol, hinihilahin nyo, tapos ganyan ninyo. Ayan yan napansin ko. Malaki yung space niya. Yung space. Dapat ang space niyan mga idol, yung isang isang washer lang or dalawa. Isang washer na manipis yung play. Ito kasi medyo malaki na yung play, kaya nag-overheat yung yung electric fan. Kasi kapag ganyan kalaki yung space mga idol, mabilis mag-init yung motor na electric fan kapag ganyan kalaki. So yan yung naging dahilan kung bakit pumutok yung thermal fuse. Yan. Pero kung ganyan, magba-bypass tayo. Tuturo ko lang sa inyo mga idol. Unang-una dyan mga idol, dapat meron kayong ito wire. Yan. Yung ito, yan, ilalagay natin dito sa isang linya ng capacitor. Diyan natin ilalagay yan. Inuulit ko uli mga idol pala, ang pagbabypass ay sobrang delikado, lalo na't kung wala kang alam sa electric fan. Inuulit ko mga idol hindi ko to nire-recommenda sa inyo. Sunod, dito, kung saan napunta yung dito. Sa may linya ng plug, yung isang linya na pumunta sa motor, dito natin siya ikakabit. So ngayon, tanggalin muna natin to. Yan. Tapos isasama natin siya dito. Tapos balik uli natin yung yung takip. Yan, nabalik na natin mga idol. Ayan, sunod, ito. Balik na natin yung capacitor. Sana nasundan nyo yung yung ginawa natin mga idol. Pero ito ulitin natin. Kuha kayo ng wire, lagay nyo sa isang linya ng capacitor, tapos dito sa may isang linya ng plug kung saan dumiretso, dito sa may galing sa motor. So yan, nakapagano na tayo dyan. Ngayon, isasaksak na natin to mga idol. So dapat kayo lagyan nyo ng ng electrical tape, temporary. So tingnan natin kung meron na ba siyang power. Yan. Check muna natin dito sa tester. Padaanan natin. Kung makikita nyo mga idol, ito meron na siya. May na-read siya kanina. Meron na siya mga idol. Medyo lang yung tester natin, pero may reading na yan.
Ayun o, 360, 340, 580. Pero isaksak na natin to mga idol. Medyo hindi ko kasi ano talaga pag digital tester. Ang maganda talaga gamitin kapag mga ganito, yung analog tester. Mas maganda siya gamitin kaysa sa digital. So ngayon, isaksak na natin to mga idol. So tingnan natin kung iikot na. Pagtapos natin i-bypass. So dapat ito hindi magdidikit. So, yan mga idol. Titingnan natin kung umiikot na. Ayan mga idol, oh. Umiikot na siya. So, paano ba malalaman kung tama yung pag-ikot ng electric fan? So, dapat pakanan yung ikot. Ito, pakaliwa yung ikot na ito. Ibig sabihin, pag pakaliwa yung ikot, nasa likod yung buga ng hangin. Kailangan nasa harap. Dapat pakanan yung ikot. Madali lang yung mga idol. Di ba nandito siya nakalagay? Ngayon, ang gagawin nyo, ililipat nyo lang dito sa kabila. Ililipat nyo lang sa kabila para yung buga ng hangin sa harap. Yan, ganun lang mag-bypass mga idol. Saksak na uli natin. Yan, umikot na siya mga idol. Ayan. So, ganun lang mag-bypass mga idol. Pero, ang sinasabi ko sa inyo na hindi ko nire-recommenda na mag-bypass kayo. Lalo na't wala kayong alam sa electric fan. Pero kung wala talaga kayong magamit, lalo kapag gabi, yung kung paano ko siya chinek, gayahin nyo na lang mga idol. Check nyo muna yung pinaka-shafting ng electric fan kung maganit ba ikutin o pre-wheel. Kapag pre-wheel yung shafting natin, tapos check nyo din kung may alog. Kung may alog, pwede kayo mag-bypass nyo mga idol. Pero temporary lang. Temporary. Lalagyan nyo pa rin siya ng thermal fuse. Kasi sobrang delikado talaga nito mga idol. Nakakasunog ng bahay to. Yung pagbabypass ng electric fan. So sana may natutunan kayo mga idol kung paano mag-bypass ng electric fan. So hanggang dito na lang yung video natin mga idol. Sana nakatulong itong video sa inyo. At kung nakatulong itong video sa inyo mga idol, please like and share at subscribe na rin kayo mga idol. Maraming salamat.